mga saayos sa ating mga technical na usapin sapagkat meron talagang limitasyon ang mga anumang technology meron tayo. Kaya yung pong naihanda lang nating liturhiya ay 30 pieces lang yan, aking pinoproduce niyan. Sapagkat meron man tayong main technology na nagbibigay sa atin ng kaayusan ng pagsamba. Ngunit nung pa itong Friday, nagpaparamdam. Yung aking lecture nung Friday ay hindi ko rin natapos. And then kanina ay nabuhay lang siya. And then after siguro mga 45 minutes ay nag-shutdown na uli ang ating slides, no? Kaya ito ay tingin ko nagpaparamdam. Sana kung bulb lang ay medyo mura-mura, pero kung yung kabuuan ng system niya may problema at papalitin ay medyo may lasa ika nga yan sa bulsa. Sa ibang mga churches ay hindi na ganito ang ginagamit, kundi gumagamit na lang sila ng television, yung flat screen, no? Dalawang malaking flat screen na doon ang pinaka-monitor. No? Yun ang high-tech ngayon na ginagamit. Kahit sa mga Catholic churches ay hindi na ang tawag dito? Itong ganitong slides ang ating ang ginagamit, kundi yun ang multipurpose na television. Kahit sa school, di ba? Yun ang ginagamit. Okay, siguro ay ating isaayos yan. Pati yung ating mga cameras, no? Ng ating tawag dito, ng ating internet connection para tayo ay mapanood ng ating mga kasamahan. Siguro ang kapatid na Marisa ay nakamonitor na sa atin ngayon. Panalangin natin na siya ay naroon na sa Italia. Sabi niya ay siya ay magmo-monitor sa ating pagsamba, bagamat magkaiba ang oras, no? At kinakailangang magpuyat kung gusto ay live, no? Kaya tuloy pa rin naman, naka-live pa rin po tayo sa ating internet. Kaya napapalitan na natin yung ating modem at ang kailangan na lang ay itong ilang mga cameras natin at saka yung ating notebook na ginagamit ay mas mapalitan pa ng kaunting mabilis-bilis na gamit, no? Yan po, at idalangin natin sa Panginoon sapagkat alam natin na tayo nagsisimula sa ilang mga maliliit na bagay at nagagawa naman natin. Tingnan natin ang pagpapala ng Diyos sa iglesyang ito. Nagsimula tayo sa maliit lamang, ngayon ay patuloy tayong binibiyayaan na maisaayos upang mapalaki pa ang iglesia o ang ating bahay panalanginan. No? At siyempre, walang saysay, no? Ang anumang development kung wala kayo. Kung wala ang buong pamilya ng iglesia ng UCCP Kalaka. Amen? Kaya sa Panginoon ang lahat ng ating pasasalamat, ng ating papuri, ang lahat ng ating ginagawa hindi para sa atin, kundi ito'y para sa ating Panginoon. Sa bahagi po ng ating binasang teksto sa panulat ni Samuel, sa ikalawang Samuel, kabanatang 12, talatang 1 hanggang 10, at gayon din naman sa sulat sa Ebanghelyo ni Lucas sa kabanatang 11, talatang 1 hanggang 10. Ito po ay binigyan natin ng diin sa pagkakasala na nagawa ni David at gayon din naman ang pagkakasala ni Sakeo. No? Dalawang uri ng tao ang ating binasa
sa bahagi ng banal na kasulatan na naglalarawan ng mga taong may kahinaan, mga taong nakagawa ng kamalian, hindi lamang sa kanyang kasambahay, kundi sa kanyang kapwa at sa pamayanan. Simulan natin doon sa kay Kanatan. Ayan. Napakagandang pangalan ng Kanatan na nanalangin sa atin kanina. Siya yung propeta na nakipag-usap kay Haring David. At alam natin na ang isang propeta ay sugo ng Diyos, minsahero ng Diyos, sa layunin at ipinasasabi nito sa kanyang mga lingkod at bayan. Ang makipag-usap at ang magbigay payo o pumuna sa isang hari ay hindi madaling gawain. Kung hindi ka kaibigan, kung hindi ka kakilala at ginagalang o itinuturing na sugo ng Diyos ng isang may kapangyarihan, ito'y napakabigat na gawin. Halimbawa, tayo sa ating panahon, sino ang may kakayanang pumunta ng palasyo sa Maynila, no? At sasabihin niya, haharap siya kay Pangulong Duterte at may ipinasasabi ang Diyos sa kanya sa pamagitan ko. Sino ang may lakas loob dito? No. Baka nandun ka pa lamang sa tarangkahan, sa main gate ng Malacanang ay ikaw ay ipinagtatabuyan na. Sino ka ga? Sino ka ba para makipag-usap sa isang pangulo? Subalit, si Propeta Nathan ay kinikilala ni Haring David. Hindi lamang isang propeta, kundi alam niya na kinalulugdan ni Yahweh si Kanatan. Si Propeta Nathan. Siya'y pinakikinggan ng bayan. Kaya naman, sa pangyayaring iyon, hindi rin naman direktang napuna o napagsabihan ni Propeta Nathan ang hari. Gumamit pa siya ng isang kwento na naglalarawan ng pagkaapi ng isang dukha upang mabagabag at maawa ang hari sa dukha, kung saan ay inagawa ng isang bagay na kanyang buhay at napakahalaga. Kaya napasigaw ang hari, dapat na siya'y mamatay, yaong umapi sa dukha. At ikaapat na ibayong dapat niyang ibalik sa dukha ang kanyang ninakaw. Si Kanatan o si Propeta Nathan ay isang instrumento ng Diyos, hindi lamang kay David, kundi sa buong bayan ng Israel. Tinanggap ni David ang pahayag na ito ni Propeta Nathan at siya'y nagpahayag ng pagkatanggap o pagtanggap na siya'y nagkasala sa harap ng Diyos. Bagamat maikli yung inilarawan sa mga verses, pero tinitingnan natin na malayo ang mga pag-ita noon at kaagad ay sinabi ni Propeta Nathan na ikaw ay pinatawad na at hindi ka mamamatay. Hindi siya binawian ng buhay. Ngunit tatanggap pa rin siya ng kaparusahan, hindi man siya mamatay.
Ang sabi doon, laging may mamamatay sa patalim sa kanyang sambahayan bilang isang sumpa. At kung ating titingnan ang istorya ni Haring David, merong 4 na inilarawan ang Biblia sa usapin ng pagkamatay ng kanyang sambahayan. Siyempre, yung isa ay yung bahagi noong pagkamatay ng anak nila ni Batseba. Yung ikalawa ay yung pagpatay ni Absalom kay Amnon. Ang ikatlo ay yung pagpatay kay Absalom noong siya'y naghimagsik laban sa kanyang ama. At yung pagpatay kay Adonias, na ito ay pawang mga anak ni Haring David. Sa iba na ngayon lang napakinggan ang istoryang ito, may background yun, di ba? Kung bakit pumunta si Nathan kay Haring David. Pagkatapos ng isang panahon ng digmaan, ang mga Israelita ay mahilig makipagdigma. At napapanahon ang digmaang iyon na kung saan si Haring David ay hindi sumama sa digmaan. Matapos siya makapamahinga, at pagkagising niya, siya ay umakyat doon sa pinakaitaas ng kanyang nung pinakapalasyo. At mataas yon, at nakikita niya ang halos kabuuan ng malalapit na bahayan na kanyang nasasakupan. May nakita siya sa malayo, kung saan ay isang magandang babae, at siya ay nagka-interest doon. Yun ay si Batseba. Yun ay asawa ng isang magiting at matapang niyang leader kawal ng palasyo. Ipinatawag ni Haring David, at dahil siya nagka-interest, pinatawag si Batseba at sinipingan ito. At ito ay naglihi. Nang malaman ito ni Haring David na yung kanyang ginawa ay nagbunga, ipinatawag niya si Urias. Sabi, ay tapos na ang ating mga labanan, ikaw muna ay umuwi at magpahinga. No? Na ikaw naman ay ma-relax kung sa ating discussion ngayon. Ma-relax ka na, umuwi ka muna. Nihintay ka ng iyong mahal na asawa. Akala ng hari si Urias ay umuwi. Subalit siya ay nanatili doon sa pinakapatsyo ng palasyo kasama ng mga kawal. No. At nalaman ito ni Haring David. Twice itong ginawa ni Haring David na nais niyang pauwiin si Urias sa piling ng kanyang asawa para hindi mahalata. Siyempre nga naman, kung magsisiping si Urias at saka yung si Batseba, ay di yung paglilihi ni Batseba, ay sasabihin ay hindi akin yun, kay Urias yan. No. Pero hindi yun ang nangyari. Kaya't nabahala ang hari at sinabi doon sa kanyang punong kawal na ay ganito na laang. Pumunta kayo doon sa labanan, subo mo sa labanan ng Urias, no? At hayaan mo siyang mamatay. Ganon nga nangyari. Parang nasa 45. Ano? Tama ba yun? Umuwi ang ilang mga kawal at si Urias ay namatay. At ginawang asawa ni Haring David si Batseba. Subalit, yung ating binasang teksto sa 2 Samuel ay naglalarawan ng mga kapahayagan mula sa Diyos sa pagkakasala
ni David. Sapagkat si David ay alam niya ang batas, alam niya ang kalooban ng Diyos, alam niya ang mga panuntunan, alam niya ang hindi dapat niyang gawin bilang lingkod ng Panginoon. Ngunit yung isang dukha na may pananampalataya sa Diyos at nangangalaga pa ng templo, no? 'Di ba? Pagka binasa natin doon, makikita natin na kaya siya ay naroon din, ay binantayan din yung kaban, no? Kabantipan ng Panginoon. Isang Heteo, itong si Urias. Kaya nga, makikita natin sa kabuuan ng teksto, inilalarawan ito sa atin na lahat ng ginawa nating kasalanan ay merong mga consequences. Higit pa, tayo na tumanggap na sa Panginoon, na nakakilala na sa Kanya, may kabayaran ang lahat ng kasalanan na ating ginagawa. Sapagkat ang Diyos ay isang Diyos na makatarungan. Higit pa kung ito'y pagsasamantala sa mga dukha at walang kakayanan sa buhay. Ang ginawang kasalanan ni David ay hindi lamang pakikiapid, kundi martyr. Sapagkat alam niya at iniutos niya, isinugo niya si Urias sa isang labanan, isinugo niya sapagkat alam niya na mamamatay ito sa labanan. Walang kalaban-laban si Urias. Kung si David na lingkod ng Diyos at nakauunawa sa salita ni Yahweh ay lumabag at tumalikod sa Panginoon, makikita natin na ang pinagmumulan ng kasalanan ay ang pagkagahaman sa laman at kapangyarihan. Siguro kung sumama sa labanan si David, ay hindi nangyari iyon. No? Pero makikita natin ang istorya dahilan sa kanyang pagtanaw sa kanyang kapaligiran. Nakita niya ang lahat ng mga bagay at ang kagandahan. Subalit, sa kabila ng pagtanaw niya ng maganda ang nilikha ng Diyos, sana hindi na lang niya pinansin si Batseba. No. Pumasok ang pagkagahaman. Kaya ano sabi ni Jesus? Kung ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala ay ang iyong mata, anong sabi niya? Dukitin mo ito. Di ba? Ang mata ay ginagamit saan? Sa pagtingin sa mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos. Ngunit kung ang pagtingin natin sa mga magagandang bagay na ito ay merong masamang motibo, naglalayo ng pagkasira at pagkawasak ng buhay at ng sangnilikha ng Diyos, ito ay nagdudulot ng pagkakasala. Halimbawa, kung yung isang mayaman, nagpunta siya sa isang magandang lugar, paraiso ang area, at nakita niya na napakaganda ng tanawin, ng bulubundukin. Ang sabi niya sa kanyang mga kasama, bilhin ninyo ang lugar na yan. At yan ay gagawin nating minahan. Ano, di ba? Dahil nakita niya, possible na yung magandang lugar na yon ay pagkikitaan ng kamal-kamal, no, para sa kanyang sarili. Ginawa ng Diyos ang ating mga mata hindi upang gamitin sa pagsira at pagwasak ng buhay, kundi mag-appreciate, no, ng kagandahan at biyaya ng Panginoon. Kaya yung pagkakasala ni Haring David, ang sabi doon, no, marapat na ibalik ng ika-4, no, na bahagi.
ang iyong ginawa. Kung titingnan naman natin sa isang bahagi sa Ebanghelyo, yung Luke chapter 19, verse 1 to 10, iba ang isinasaad sa kwento ni Sakeo. No? Isa siyang pinuno ng publikano. At ang publikano, sa panahon ni Jesus Christ, ay tinuturing na makasalanan sa bahagi ng mga Hudyo. Kasi yung mga publikano, sila yung mga BIR agent noong time na yon. Sila yung mga maniningil ng buwis, no? Kaya hanggang ngayon may batik pa rin 'yon, no? Pagka kayo nasa custom, pagka kayo nasa BIR, no, parang nababahira ng uling ang iyong kamay. Kaya yung pagtingin, lalo na kung ikaw ay ordinaryo lamang na janitor, nakapagpatayo ka ng 3 floor na bahay mo, sino ka para makapagpatayo ng 3 floor na bahay na ikaw na may janitor lang ng custom, no? Kaya sa panahon ni Jesus, yung mga publikano tinuturing na makasalanan. At maganda yung storya ni Sakeo. Si Sakeo na isang maniningil ng buwis ay kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Na-intriga niya, sino ba itong Kristong ito? Ay napakaliit ni Sakeo. Tinuturo sa ating mga bata yan. Ano? Talagang siya ay hindi lang bansot. Siya ay unano talaga. At gusto niyang makita si Jesus. Pero yun ang unanong nakakaakyat sa puno. No? Nakakita siya sa puno ng sikomoro at nakita siya ni Jesus. Pero yung pinakadiin doon, ang sabi niya kay Jesus, dahil nasabi nga ng mga tao, ay, bakit ba si Jesus nakikitungo dyan sa makasalanang yan? Nasabi ni Sakeo, Lord, ang kalahati ng aking yaman, ibibigay ko sa mga dukha. At kung meron pa akong inapi, kung meron pa akong napagsamantalahan sa aking ginawa, makay-4 na beses kong ibabalik sa Kanya ang aking nanakaw o Kanyang nagawa. Ibig sabihin, makikita natin yung magkakawing na sa Jewish culture o mga panuntunan, pagka ikaw ay umapi ng dukha, 4 na beses mo itong ibabalik sa Kanya. At ito ay alam ni Sakeo. Kaya sabi niya, ito'y anak ng, ito rin ay tinuturing na lahi, lipi ni Abraham. Sapagkat para sa mga Hudyo, ang mga katulad ni Sakeo ay hindi itinuturing na bahagi ng pamayanang Hudyo sapagkat sila ay makasalanan. Subalit malinaw ang sinabi at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Kaya nga, sa 2 uri ng sambahayan, o 2 uri ng taong ipinakikita sa ating teksto. Kay David, na sa simula pa ay nakakilala na kay Yahweh, na lingkod ng Diyos, ngunit hindi naging masunurin ano ang sumpa na kanyang naranasan. Kaguluhan, kamatayan ang naranasan ng kanyang sambahayan. Samantalang ano ang pangako ng Diyos kay Sakeo? Naroroon ang kaligtasan at ang kagandahan ng buhay. Mahal kong mga kapatid at mga magulang, sa ating panahon bilang mga mananampalataya, bilang nagsuko na ng sarili ng buong buhay kay Kristo, wala nang puwang upang tayo ay bumalik pa sa dati nating gawi at dati na nating buhay na atin ang itinapon, na atin ang tinalikdan sapagkat si Jesus na ang namumuhay sa atin. Ngayong unawa na natin at alam na natin ang kaluguran at kalooban ng Diyos, dapat tayo'y manatili at magpatuloy sa katapatan ng paglilingkod sa Kanya.
tingnan natin kung papaano tinanggap ni Kristo si Sakeo sa pamayanan ng Diyos. Kinilala ni Sakeo ang kanyang sarili bilang mahina at bilang makasalanan. At hindi lamang yon, gumawa siya ng pagkilos. Gumawa siya ng aksyon. Mahalaga sa buhay natin na kung naunawaan natin ang ating mga kahinaan, kung tayo nakakagawa ng mga pagkakasala, meron dapat tayong ginagawang pagkilos. Kung tayo ay alam natin na tayo nakapagsalita ng masama sa ating kapwa, kailangan lapitan natin at humingi tayo ng paumanhin at gumawa tayo ng hakbang upang magkaroon ng reconciliation. Hindi lamang sa diwa ng ating pananalangin ng pagsisisi sa ating Panginoon. May kalakip itong pagkilos at paggawa. Lalong higit kung ang ating napagsamantalahan ay yung mga walang kakayanan. Sapagkat ang Diyos ay naglarawan na higit na siya ay galit na galit kung ang pinagsasamantalahan natin ay yung mga dukha at walang kakayanan sa buhay. Kaya't napakahalaga bilang mga mananampalataya at bilang isang iglesia na makita natin ang mensaheng ito sa buhay natin. Na patuloy tayong magsumikap na maging tapat sa ating Panginoon. Sumunod tayo ng may kaluguran sa kanyang kalooban. At ito'y magagawa lang natin kung tayo ay patuloy na magtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. Kung tayo patuloy na mananalangin sa Kanya at lalapit sa Kanya. Kung patuloy nating sasaliksikin ang Kanyang mga aral, tulad ng pinag-aralan natin kay Josue kanina. Tunay po na kung tayo ay malapit sa Diyos, hindi tayo matitinag. At kailanman ang anumang mga maaaring dumating sa ating pagtukso ay ating malalampasan. Masabihin natin, bakit nga ba kapag ikaw ay tumanggap na kay Kristo, mas doon mo higit na nararamdaman ang mga pagsubok at tukso, no? Ito ang role ng dyablo. Kung sino ang nasa Panginoon, tunay na siya ang palaging tutuksuhin. Sapagkat once na ikaw na tumanggap na kay Kristo, ang mawin ng dyablo, nagpupuri ang buong angkan ng mga dyablo sapagkat meron silang nakuha mula sa angkan ni Kristo. Kaya't mahal ko mga kapatid at mga magulang, bilang isang iglesia, patuloy tayo na manghawakan sa kaluguran ng ating Diyos. At yun ay mangyayari kung yung bahagi ng ating pagkatanggap sa ating Panginoon ay patuloy nating pagtitibayin sa tuwi-tuwi na, sa diwa ng pagtatalaga, ng pananalangin, at pagsusuko ng ating buhay sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng dakilang Diyos sa umagang ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen.